Lubos po tayong nagpapasalamat sa Panginoon dahilan sa kagandahan ng araw na ito na ibinigay niya sa atin, sapagkat nitong nakaraang mga linggo ay naging masungit ang panahon, pero para yon sa ating kabutihan na makita natin ng Diyos ang patuloy na namamahala sa kanyang mga nilikha. Ngayon po umaga, ang atin pong magiging scripture reading ay masusumpungan po natin dito sa ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. At nais nating mapatid kung paano ng Diyos ay gumagawa at kumikilos sa buhay ng mga mananampalataya. Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa ikalawang Korinto. At nais ko pong basahin ang buong kapitulo para lalo po nating manuwaan at manamnam ng ating kaluluwa at kaunawaan ang sinasabi ng Panginoon sa bawat mananampalataya. Naway ipadamas sa atin at buksan ng Panginoon ang ating puso't kaisipan upang mabatid natin ang magiging pag-aaral natin sa umagang ito. Ganito po ang siyang isinasaad sa ikalawang Korinto, Kapitulo 4. Dahil dito sa pagkakaroon namin ng ministeryong ito sa pamagitan ng aming tinanggap na habag, kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, kundi tinatakwil namin ang mga kahihiyang bagay na nakatago. Kami ay tumatangging gumawa ng katusuhan o gamitin ang pandaraya ng salita ng Diyos, kundi sa pamagitan ng pagpapahayag ng katotohanan ay pinapakilala namin ang aming sarili sa bawat budhi ng mga tao sa harapan ng Diyos. At kahit ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayang binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang pag-iisip ng mga hindi nananampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sapagkat hindi namin pinapangaral ang aming mga sarili o aming sarili, kundi si Kristo o si Kristo Jesus bilang Panginoon. At kami ay inyong mga lingkod dahil kay Kristo. Sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanlaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Ngunit taglay namin ang kayamanang ito sa mga sisidlang lupa upang ipakita na ang nag-uumapaw na kapangyarihan ay mula sa Diyos at hindi mula sa amin. Sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, subalit hindi naduduro. Nalilito, subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan. Inilulugmok, subalit hindi napupuksa. At laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Kristo upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din sa aming katawan. Sapagkat habang nabubuhay kami, ay laging ibinibigay sa kamatayan dahil kay Jesus, upang ang buhay ni Jesus ay mahayag sa aming laman na may kamatayan. Kaya't ang kamatayan ay gumagawa sa amin, subalit ang buhay ay sa inyo. Yamang tayo ay mayroong parehong espiritu ng pananampalataya, na ayon sa bagay na nasusulat, sumampalataya ako
O kaya't ako ay nagsasalita, kami rin ay sumampalataya o sumasampalataya, kaya kami ay nagsasalita na aming nalalaman na ang bumuhay sa Panginoong Jesucristo ay siya rin bubuhay sa amin na kasama ni Jesus at dadalhin kaming kasama ninyo sa kanyang harapan. Sapagkat ang lahat ng mga bagay ay alang-alang sa inyo upang ang biyaya habang parami ng parami ang mga taong naabot nito ay magparami ng pagpapasalamat sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok. Ang aming panloob na pagkatao ay binabago araw-araw sa araw-araw, sapagkat inihahanda tayo nitong magaang at panandaliang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan. Subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Ganito lamang po ang pagbasa natin sa banal na kasulatan. Ang isang pinakabuod na makikita natin, mga minamahal, sa sinasabi dito ni Pablo ay yung pagkakaroon ng parehong espiritu ng pananampalataya. Na ang pananampalataya sa lumang tipan at maging sa pananampalataya ngayon at sa pananampalataya sa mga susunod na mga henerasyon ay isa. At tayo ay pinagpala ng Panginoon sapagkat ang pananampalataya ay pinagkaloob sa atin upang lalo nating makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Ang magiging teksto natin ay nasa talatang 6 na dito ay tinutukoy sapagkat ang Diyos ang nagsabi, magniningning ang ilaw sa kadiliman na siyang tumatanlaw sa aming mga puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Ito ang ating magiging paksa sa umagang ito, ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Naalala marahil natin na nang ang Panginoong Jesucristo ay mabayubay doon sa krus, sa Kalbaryo. Kinakailangan ay makita natin ng malinaw kung ano ang bahagi na sinasabi ng Panginoon na ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng Diyos ay nakikita sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat nung ang Panginoong Jesucristo ay nakabayubay doon sa krus, sa Kalbaryo, at sinasabi sa Mateo, Kapitulo 27, hanggang talatang 50 hanggang talatang 53, ganito ang ginawa ng Panginoon para ang mga mananampalataya ay mabuksan ang kanilang paningin, ang kanilang kaluluwa na nagtataglay ng paningin at makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamagitan niya. Sabi sa Mateo Kapitulo 27, talatang 50, at muling sinigaw si Jesus na may malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. At nang sandaling iyon, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. Nabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na natutulog
ay bumangon. At paglabas nila sa mga libingan, pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, ay pumasok sila sa banal na lungsod at napakita sa marami. Ang nais natin makita dito, mga minamahal, ay nang ang Panginoong sa Kristo ay namatay, yung tabing, yung kortina na siyang nagdi-divide sa Holy of Holies at sa Holy of Place. Doon ay nawasak. Ang ibig sabihin, panahon na upang makita ng mga mananampalataya ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay nahayag sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo. At ito ang kanyang buktong anak na isinugo sa lupa upang iligtas ang mga ibinukod at sila ay ma-restore sa panukala ng Diyos tungkol sa kanilang sa imahe ng Diyos, sapagkat ang sinabi ng Diyos ay lilikha siya o lalalang siya at ang magiging anyo ay wangis at larawan niya. Ngunit alam natin na mga bagay ngayon ay nawasak dahil sa sunsong ng diablo. At po doon pumasok ang kasalanan sa sanglibutan dahil sa isang tao at lahat ay nagkasala at hindi nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang ginawa ng Diyos sa walang hanggan, ibinukod niya ang kanyang pansarili, yung kanyang mga hinirang. Ibinukod at binukod sa mga masasama. At ito ngayon, ang ninanais ng Panginoon na ang lahat ng mga hinirang ay makakita ng kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang lubusang pag-ibig ng Diyos na kung minsan ay hindi natin kayang masaklaw, pero sa pamagitan ng pagpapahayag na ipinagkaloob niya ang kanyang buktong anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So sa pamagitan ng biyaya ay ito ang siyang kaligtasan ng bawat isa, sapagkat pag pinag-aralan natin ang Ebanghelyo, pinag-aaralan natin ang mga bagay na biyaya ng Diyos. Pagkat ang Ebanghelyo ay biyaya ng Diyos sa ikaliligtas na sa sino mang sumampalataya sa Panginoon. Ang isa pang bagay na kinakailangan makita natin, mga minamahal, ay yung ang pamumuhay ng mga mananampalataya. Sapagkat nilinaw dito ni Pablo na sa araw-araw maraming mga pangyayari na nangyayari. Halimbawa, ang sabi dito ay sa talatang 8, sa bawat panig ay pinagmamalupitan kami, sabi ni Pablo, subalit hindi nadudurog. Ito ay karaniwang karanasan ng mga mananampalataya. Nalilito, subalit hindi nawawalan ng pag-asa. Verse 9, pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan. Inilulugmok, minsan inilulugmok tayo ng ating kapwa, subalit hindi napupuksa. Laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Kristo upang ang buhay ni Jesus ay mahayag din naman sa ating katawan. So dito tinutukoy, mga minamahal, na ang ating katawan sa araw-araw ay unti-unting nabubulok. Tingnan nyo, pag kayo naligo, ang daming libag. Galing yan sa balat natin. So, ganyan paraan o paano na ang katawan natin ay unti-unting nabubulok. Pero,
yung ating panloob na pagkatao ay binabago ng Diyos araw-araw, sabi sa talatang 6. At inihahanda tayo ng Panginoon sa malwalhating kapahayagan ng ating Panginoong Jesucristo, na makita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng mukha ng ating Panginoon Jesucristo, ang tungkol sa walang hanggang buhay. Bagamat ang mga mananampalataya ay pinagkalooban ng buhay na walang hanggan. Tatlong bagay ang ating isasaalang-alang ngayong mga minamahal upang makita natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Una ay the incarnated Word of Life, ang nagkatawang taong salita ng buhay. Ikalawa ay the unveiled glory of God, yung inalis ang talukbong ng kaluwalhatian ng Diyos para sa kaluwalhatian ng Diyos. At ang pangatlo ay the excellent power of God, ang kausayan ng kapangyarihan ng Diyos. Una ay unahin natin yung incarnated Word of Life. Sabihin, ang salita ng buhay ay nagkatawang tao. At alam natin na ang Diyos ay mayaman sa biyaya. Mayaman siya sa kahabagan. Dakila ang kanyang pag-ibig. At sabi sa Efeso Kapitulo 2, talatang 4, dito nahayag na God is rich in mercy. Mayaman sa kahabagan. Sa kayamanan ng kanyang kahabagan, tayo ay kanyang kinahabagan. At kung mayaman siya sa kahabagan, ay inibig niya tayo. At ang pag-ibig niya sa atin ay dalisay, dakila, makapangyarihan, walang hanggan, hindi nagbabago, hindi kumukupas. Tunay na matindi at makapangyarihan ang kanyang pag-ibig sa atin. At tunay na ang Panginoong Jesucristo ay nahayag. Sapagkat pag binasa natin yung portion tungkol sa katangian ng ating Panginoong Jesucristo, yung sinasabi sa Nicene Creed. Sabi niya, at sa isang Panginoong Jesucristo, ang tanging buktong na Diyos, buktong ng Ama, bago pa ang sanlibutan. Diyos ng Diyos, liwanag ng liwanag, tunay na Diyos, buktong na hindi nilalang, kasindiwa ng Ama, na ang lahat ay ginawa at para sa tao at para sa aming kaligtasan, bumaba mula sa langit at nagkatawan tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu sa paraan ni Birheng Maria at naging tao. Dito ay tinutukoy kung paano ay pinaglihis siya ng banal na Espiritu. Naglaan ng Diyos ng katawan, katulad ng ating katawan, pero yung katawan ng ating Panginoong Jesucristo ay walang kasalanan. Siya'y nabuhay na nagpapakumbaba, dinanas ang lahat ng mga sakit hanggang doon sa krus, sa Kalbaryo. Ngunit, siya'y ibinangon ng Diyos mula sa mga patay, kasama ang mga mananampalataya. At dahilan doon, tayo ay tumanggap ng buhay na walang hanggan. At ito ay isang pagpapala na ibinigay ng Diyos bago pa itatag ang sanlibutan, sapagkat sinabi sa Efeso, Kapitulo 1, talatang 3, na ang lahat ay tayo'y pinagpala ng Panginoon bago pa itatag ang sanlibutan. At yan ay napakaliwanag, sapagkat kung
kung ating nanamnamin, tingnan niyo po ang sinabi ni Pablo sa mga taga-Efeso. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagpala sa atin. Kuminsan yung translation ginagawang present or bago pa. Pero sa King James ay pinagpala na tayo ng Diyos kay Kristo ng bawat pagpapalang spiritual sa langit. O kaya nga dito ay tinutukoy na si Kristo ang salita ng buhay. Mahalaga na matandaan natin si Kristo ay salita ng buhay. Sapagkat ang salita ng buhay ay nagkatawang tao upang ibahagi sa atin ang buhay na walang hanggan sa pamagitan ng kanyang ginawa doon sa krus sa Kalbaryo na inako niya lahat ng ating mga kasalanan. Yung kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan na nila ay kanyang inako. Pero alam natin, ang kanyang pag-ako ng kasalanan ay hindi para sa lahat ng tao, hindi para sa mga hinirang lamang. Sapagkat maliwanag yung sinabi ng Efeso Kapitulo 1, talatang 4, na ang sabi dito ay tayo'y pinili, hinirang, bago pa itatag ang sanlibutan dahilan sa kanyang pag-ibig sa atin. At upang tayo'y mailapit ng Diyos sa kanyang harapan, kinusa niya ng kanyang buktong na anak ang mamatay at yung dugo niya ang siyang pumugas sa atin at maging banal tayo sa harapan ng Diyos sapagkat walang sino mang tao na makakalapit sa Diyos, walang sino mang tao na maaaring tumawag sa Diyos, walang sino mang tao na maaaring magpasasa ng blessing ng Panginoon, maliban na siya ay nahugasan ng dugo ng Panginoon at linisin. At dahilan sa ginawa ng ating Panginoon sa Kristo, tayo ay kinukop ng Diyos. Tayo ang siyang mga anak ng Diyos na sinasabi sa banal na kasulatan. Kahit yung Hebreo Kapitulo 2, talatang 13 ay nagsasaad at 14, nagsasaad na tayo ang mga anak ng Diyos. At dahilan sa tayo ay tinubos ng Panginoon, ipinapahayag sa atin ang kanyang kaluwalhatian sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang iglesia ay iniibig ng Diyos ng walang hanggan. It is eternal. It is forever na iniibig niya ang iglesia. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay buhay at siya'y nabubuhay para sa kanyang iglesia na namamagitan at siya ay buhay sapagkat siya ang dakilang saserdote o pare. Siya ang hari. Nabubuhay siya. Nasa langit siya sapagkat siya ang dakilang propeta. Naroon siya sapagkat siya ang kumatawan at kinakatawan niya. Tayo. He is our representative doon sa court of heaven upang ipagtanggol tayo. At dito ay tinutukoy ayon sa kanyang mga pangako. Tunay na ang Panginoon, siya ang buktong na anak ng Diyos na ipinagkaloob sa atin, isinugos sa atin. Siya ang ating kaligtasan. Siya ang ating katubusan. At tunay na siya ang ating buhay sapagkat tayo ay nakaugpong sa Kanya, nakadukto. Ang buhay na walang hanggan
ay dumadaloy sa ating kaluluwa, sa ating buhay. At yan ang malaking bagay na sinabi ni Juan, sapagkat ang Panginoon sa Kristo ay lumapit kay Juan, nung Juan Bautista, nung siya ay bumabautismo. Sabi sa Mateo Kapitulo 3, talatang 16, nang mabautismuhan si Jesus, kagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. Ito ang nakita ni Juan. At sabi sa talatang 17 ng Kapitulo 3 ng Mateo, sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak. Sa kanya ako lubos na nalulugot. Kaya't ito ay nasaksihan din ng mga apostol. At kaya din tayo, sapagkat ang Panginoon ay nangungusap din sa atin. Sabi sa Juan, unang Juan, Kapitulo 1, talatang 1, sabi niya, yung buhat sa pasimula na aming narinig, nakita ng aming mga mata, aming napagmasdan at hinipo ang nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Si Kristo ang salita ng buhay at ang salita niya ang siyang pagkain ng ating kaluluwa. Kaya nga't sabi ni Juan ay ang Panginoong Jesucristo ang salita ng buhay. Walang taong sino mang mabubuhay maliban na kanyang namnamin, kainin ang mga salita ng Panginoon. At sabi sa talatang 2, ang buhay na ito ay nahayag, aming nakita, aming pinatutuhanan, at sa inyo'y aming ibinalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa amin ay pinahayag. Ipinahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig, upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin at tunay na ang aming pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito mga minamahal ang napakaganda, sapagkat mismo tinukoy dito ni Juan, ito ang dahilan na nakikita ng mga kapatiran ang buhay na walang hanggan sa bawat puso ng mga mananampalataya. At nais nating makita, mga minamahal, ang mga bagay na tinukoy ni Pablo kung bakit nasabi niya na ang kalulatian ng Diyos ay nakikita sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Tingnan natin ang nakaraang kapitulo dito sa 2 Corinthians chapter 3. Dito sa 2 Corinthians chapter 3 ay pinapahayag dito ni Pablo ang tungkol sa nangyari na karanasan ni Moises nung siya ay bumaba mula sa bundok ng Sinai. At isinasaad dito nang si Moises ay bumaba. Sabi sa talatang 7 ng ikalawang Korinto Kapitulo 3. Sabi niya, ngunit kung ang pangangasiwa ng kamatayan na nasusulat na nakaukit sa mga bato ay yun ay may kalwalatian. Ano pat ang mga anak ni Israel ay hindi makatitig sa mukha ni Moises
dahil sa kaluwalhatian ng kanyang mukha na ang kaluwalhatian yun ay lumilipas. Ang ibig sabihin ni Pablo, sa panahon ni Moises, bumaba si Moises sapagkat 4 na pong araw at 4 na pong gabi na kasama niya ang Panginoon noon sa tuktok ng mundo. At ang nangyari ay kumbaga nahawa si Moises ng kaluwalhatian ng Diyos. Natanggap niya ang kanyang kaluluwa, yung kaluwalhatian ng Diyos. Merong mga salitang kuminsan iniisip ko na angkop na angkop. Yung bang si Moises ay nababad sa presensya ng Diyos habang siya ay naroon sa tuktok ng bundok. At nang siya'y bumaba, pagkalipas ng 40 araw at 40 gabi, yung kaluwalhatian yun ay taglay niya. At habang siya'y bumababa, nakita ng mga tao na ang kanyang mukha ay nagniningning. Natakot ang mga tao. Kaya nang nasabi ni Aaron, maglagay ka ng talukbong sa mukha mo. So naglagay si Moises ng talukbong. Kaya nga yun ang sinasabi dito ni Pablo na sa Kapitulo 4 na may talukbong. Hindi nila maunawaan ang kinang at yung liwanag na nagmumula sa mukha ni Moises. Pero binanggit din sa banal na kasulatan na yun ay pansamantala lang. Pero pag tinignan natin dito sa banal na kasulatan, dito sa Kapitulo 4, sa isang bahagi, ang sabi niya, ay pag ang ebanghelyo ay naipangaral. Ang ebanghelyo ay kuminsan ay nagiging tatalukbungan, sabi niya sa verse 3. At kahit ang aming ebanghelyo ay natatalukbungan pa, ito ay may talukbong lamang sa mga napapahamak. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ang sanlibutan ito, ang pag-iisip ng mga hindi nananampalataya, upang huwag nilang makita ang kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. So yun ang paliwanag ni Pablo. Kaya nga't hindi tayo nalulungkot, bagamat nakikita natin ang magiging kalagayan ng mga hindi tumatanggap ng ebanghelyo ng Panginoon, pagkat ang ebanghelyo ay biyaya ng Diyos sa kaligtasan. Natatalukbungan sila. Hindi nila nakikita ang liwanag. Hindi nila nakikita ang Panginoong Jesucristo. Yun ang binabanggit ni Pablo nang banggitin niya ito at sulat yung Kapitulo 3 na ang mga tao ay natakot at hindi nila nababatid ang pangasiwa ng banal na Espiritu sa buhay ni Moises. Ngunit dito ay nililiwanag ni Pablo na ang Diyos sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo nung siya'y mamatay, ang kortina ng templo ay nahapak mula itaas hanggang baba. Ibig sabihin ay ang kaluwalhatian ng Diyos ay makikita ng mga mananampalataya na nagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat dito ay
Isinasaad na ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo ay nahayag sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. O kaya nga maliwanag yung sinabi dito sa talatang 6, sapagkat ang Diyos ang nagsabi, maningning ang ilaw sa kadiliman, na siyang tumatanlaw sa aming puso upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Kristo. Nang ibig sabihin ng sino man na nagtitiwala sa Panginoon, sumasampalataya sa Panginoon sa Kristo, ay nakikita ang liwanag, ang kaningningan, ang kaluwalhatian ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang kahabagan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang pagiging soberano ng Diyos ay nakikita sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Inalis ang talukbong. Inalis upang makita ng mga mananampalataya ang dakilang kaligtasan na nakay Kristo Jesus. O kaya nga ito ang siyang sinabi ni Pablo. At dahilan sa nakikita nila ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo, kahit na sila ay binubugbog, hindi sila napapagod. Kaya sinasabi dito, kahit na sila ay nasa isang sisidlang lupa, gayunpaman ang kapangyarihan ng Diyos ay sumasa kanila at gayon din sa mga mananampalataya. Nagagandahan ako dito sa sinabi ni Pablo sa verse 8. At ito ang mga experience, karanasan ng mga mananampalataya sa araw-araw. Nang sabi dito, sa bawat panig, bawat sulok ng buhay ng isang mananampalataya ay naroon ang siya'y pinagmamalupitan. Pero kahit na ganoon, ang sabi ni Pablo, hindi tayo naduduro. At kuminsan tayo ay nililito, inutukso, inaakit ng sanlibutan at ng dyablo at kahit ng ating sarili. Pero ano ang sabi niya? Hindi nawawalan ng pag-asa sapagkat sa paningin at sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo, nakikita natin ang kanyang kaluwalhatian ng Diyos. At sabi niya dito sa talatang 9, pinag-uusig. Minsan tayo ay pinag-uusig ng ating mga mahal sa buhay. O minsan ay kaibigan. O minsan ay mga kilala. O minsan ay kasama sa trabaho. O minsan ay mga marunong. At kung minsan ay yung mga namamahala na mga gawain sa kumpanya. Pinag-uusig. Ngunit nasabi ni Pablo, hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Dito, ang liwanag. Pinag-uusig, subalit hindi pinababayaan. Bakit? Sapagkat tayo ang mga anak ng Diyos. O minsan ay tayo inilulugmo. Ngunit ang sabi dito, hindi napupuksa. Tumatayo, nananatiling matapang, may courage upang mabuhay bilang isang mananampalataya at mga followers ng ating Panginoong Jesucristo. Conclusion ni Pablo dito, sabi niya sa verse 10, na laging tinataglay sa katawan ang kamatayan ni Kristo upang mabuhay, upang ang buhay ni Kristo ay mahayag din naman sa aming katawan. Ibig sabihin, itong ating katawan ito, mahayag ito sa kaluwalhatian
pag dumating ang Panginoon. Kasi maliwanag yung sinabi ng Panginoon sa Thessalonica eh. Pag dumating ang Panginoon, unang-una, ang mga namatay, yung natulog kay Kristo, unang bubuhayin. Nakikita yung kaluwalhatian ng bawat mananampalataya sa kanilang katawan. Ibig sabihin kahit mamatay ang ating katawan, may kaugnayan tayo. Hindi tayo hiwalay. Bagamat sa kamatayan, okay, nahindo sa lupa. Pero pag dumating ang Panginoon, bubuhayin. May kaugnayan tayo. At doon mahayag ang kaluwalhatian ng Panginoon sa ating katawan. Kaya nga dito, mga minamahal, ay isinasaad ang mga bagay nito, lalo-lalo na doon sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 12 hanggang talatang 16. Nasabi dito sa Hebreo Kapitulo 10, talatang 12, ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga kasalanan, para sa lahat ng panahon, siya ay umupo sa kanan ng Diyos. At buhat noon ay naghihintay hanggang ang kanyang mga kaaway ay maging tuntungan ng kanyang mga paa. Sapagkat sa pamagitan ng isang pag-aalay ay kanyang pinasakdal lahat para sa lahat ng panahon ang mga binanal. Inyong pansinin nang ang Panginoong Jesucristo ay naghandog ng kanyang sarili doon sa krus sa Kalbaryo at namatay. Kanyang pinasakdal, binanal ang mga mananampalataya. Para sa lahat ng panahon, ang mga pinababanal. Sabihin simula noon, hanggang ngayon, hanggang sa tayo ay mawala na dito sa lupa, binabanal tayo ng Panginoon. At sabi sa talatang 15, at ang Espiritu Santo ay nagpapatotoo rin sa atin, sapagkat pagkatapos niyang sabihin, ito ang tipan na aking gagawin sa kanila. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking kautusan sa kanilang mga puso at susulat ko ang mga iyon sa kanilang pag-iisip. At sinabi niya, at ang kanilang kasalanan at kasamaan ay hindi ko na aalalahanin. Wow! Nagagalak tayo doon. Nagpapasalamat tayo sa sinabi ng Panginoon na sa pamagitan ng kamatayan ng Panginoon, yung ating mga kasalanan hindi na alalahanin pa ng Diyos. Kaya pagtingin sa atin ng Diyos, tayo ay banal. Kung tayo ay banal, ibig sabihin ay wala na tayong kasalanan. At yan ang nakikita natin sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi katulad sa Old Testament, ay sa Old Testament, ay dooy pasamantala na nagningning ang mukha ni Moises. Inyong balikan yung sinabi dito sa Kapitulo 3 ni Pablo. Pansamantala. Pero ngayon, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ang kaluwalhatian na nahayag sa mga mananampalataya. Ito ang hinahangad. Tingnan niyo ang mga sinabi sa New Testament. Ito ang hinahangad ng mga propeta. Alam niyo mga propeta, nadidinig nila
ang tinig ng Panginoon. Isinusulat nila. Lalo na si Isaiah, si Jeremias, si Ezekiel, at iba pang mga propeta. Habang isinusulat nila, ito ang hinahangad nila. Ito ang kanilang inaasam-asam. Yung gagawin ng ating Panginoong sa Kristo sa buhay ng isang mananampalataya. Hindi ito naranasan ng mga anghel. Sapagkat ang mga anghel ay mga elect. Sapagkat yung 1/3 ng mga anghel ay masasama. So yung mga natira ay mga elect angels. Pinagmamasdan nila. Kaya sabi sa banal na kasulatan, ang mga anghel ay natutuwa pag ang isang kaluluwa ay iniligtas ng Diyos. Inaasam-asam nila. Hangarin nila. Kaya nga, habang nakikinig ang mga propeta at isinusulat, sabik na sabik sila na maranasan ang kalwalatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ang kalwalatian na nakikita ng mga mananampalataya sapagkat ang banal na Espiritu ay ibinigay sa kanila. Ang sabi ng Panginoon, ibinigay sa atin ang kanyang buktong na anak. And then, sabi ng Panginoon sa Kristo, aakyat siya sa langit. Ngunit hindi nararapat na mga mananampalataya ay nag-iisa. Kailangan nila ng tagapag-aliw. Paraclet. Siyang tutulong. Siyang magpapaliwanag. Siyang mananahan sa kanilang mga puso. Siya ang mag-iingat sa bawat isa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga, matapang si Pablo, ipangaral ang Ebanghelyo sapagkat ito ang kalwalatian ng Diyos na kay Kristo Jesus. Kahit na ito hindi tanggapin ng ibang tao, hindi tayo nabubuwag. Hindi tayo humihinto. Kahit iilan tayo, patuloy tayong mangangaral at mangangaral ng salita ng Panginoon. Sapagkat si Kristo ang kalwalatian ng Diyos na ibinigay sa bawat isa sa atin. Ito ang kapangyarihan. This is the excellent power of God na katubusan ng banal na ng mga mananampalataya. Kahit yung gospel, ito ang kalwalatian ng Diyos. The glorious gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi sa Roma, ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos sa kaliligtas ng sinuman na sumasampalataya. Wala nang iba. Sapagkat si Kristo lamang ang ipinagkaloob sa atin. Si Kristo ang biyaya ng kaligtasan. Kuminsan, pag binasa natin ang banal na kasulatan, halimbawa sa Old Testament, makikita natin na tinutukoy doon ang Panginoong Jesucristo, lalo na sa mga awit. Sapagkat ang mga awit ay salita ng ating Panginoong Jesucristo na siyang ipinagkaloob sa mga mananampalataya sa Old Testament. At gayon din sa Bagong Tipan ay tinutukoy. Kaya nga't ang ating nature ay may kakayahan na mabuhay sa kalwalatian ni Kristo sapagkat si Kristo at ang Iglesia
ay isa magkasama. Kahit na ang Panginoong Jesucristo ay nasa langit at ang iglesia niya ay narito, hindi sila magkahiwalay. Sila'y magkasama spiritually sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. O kaya nga't ang mga mananampalataya ay maaari nilang maunawa ang kapangyarihan ng Diyos. Naintindihan to ng mga mananampalataya, kapangyarihan ng Diyos. Una, ang kanyang buhay ay binago ng Panginoon. Alam niya na mayroong pagbabago. Sapagkat sabi ang sino man na kay Kristo Jesus ay bago nilalang. May pagbabago. Binago ang kanyang buhay. Meron na siyang buhay na walang hanggan, kung kaya nga naintindihan niya ang walang hanggang salita ng Panginoon. Naintindihan niya ang karunungan, sapagkat ang Panginoon Jesucristo ang ating karunungan. Nasa karunungan niya ay tayo iniligtas mula sa ating kapahamakan, mula sa ating kahatulan, mula sa ating kamatayan. Tayo ay iniligtas ng Panginoon, o kaya nga ang mga mananampalataya ay wala ng kamatayan. Hindi na sila mamamatay. Sapagkat ang Panginoon sa kanyang karunungan, tayo ay kanyang iniligtas. Sa kanyang habag, matindi ang habag ng Panginoon sa atin. Yung awa. Nung siya'y nananalangin, ilang beses siyang nanalangin? 3 beses. Pero yung mga alagad, tulog. Pero ang Panginoon, sa oras na siya ay ipagkanuno, talagang nanalangin siya. Ganun na lamang ang kanyang panalangin at ang sabi, halos dugo ay lumalabas sa kanyang balat. Sa tindi, kahit na amatayan ng kanyang susuungin, gayong paman, sa tindi ng kanyang pagmamahal at kahabagan sa atin, sinuong niya yun. Kuminsan, pareho tayo katulad ni Pedro. Panginoon, hindi ka mamamatay pag tatanggol kita. Ginawa niya yun. Inagpas niya yung tainga ng isang kawal. Ganun katapang. Pero hindi napatigil, hindi napahinto ang Panginoon dahilan sa kanyang dakilang kahabagan at pag-ibig sa atin. Doon makikita natin ang kalwalatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Labis ang kanyang pagmamahal, pagmamalasakit sa atin. Yan ang dahilan kung bakit siya nasa langit upang paghanda tayo ng isang kalalagyan doon sa langit. Sabi niya sa panalangin, Ama, ang panalangin ko kung saan ako naroon, sila ay dumuon din. Ibig sabihin, ayokong mawalay itong mga kapatid ko sa aking tabi. Itong mga minamahal ko, hindi ko nais na sila'y mawalay. Nais ko na ikaw, ako, sa Panginoon sa Kristo at ang mga mananampalataya ay nagkakaisa. Sabihin mo, o kaya nga sa mukha ng ating Panginoon sa Kristo ay nakikita ang kalwalatian bukas. Sapagkat walang ililihim ang Panginoon sa atin. Nais niya na kung saan siya naroon, doon din tayo. Ang langit at ang lupa ay mapaparang, mawala. Ngunit hindi niya nais na tayo ay mawala. Nais niya ay tayo kasama niya magpakailanman. Kung saan siya naroon doon sa langit, nais niya doon din tayo sa langit.
Nais niya mga bagay na yun. Sapagkat labis ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Hindi siya napahinto sa kanyang pagtungo sa Kalbaryo upang mamatay. Sapagkat ang Kalbaryo, ang kaligtasan ng sinuman na sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kung kaya nga lahat ng mga mananampalataya ay na kailangan na makita natin ang kalwalatian ng Diyos sa mukha ng ating Panginoong Jesucristo. Ito yung sinabi ni Pablo dito sa talatang 14. Talatang 13 muna, ang sabi dito, yamang tayo ay merong parehong espiritu ng pananampalataya. Ibig sabihin ni Pablo, yung espiritu ng pananampalataya ay nasa kanya at doon din sa mga taga-Korinto ang parehong espiritu at yung kahit na yung ating espiritu ng pananampalataya ay iisa. There is only one faith, sabi sa Efeso, Kapitulo 4. Isang pananampalataya. Hindi nagkakaiba. Isang pananampalataya. At yun ang sinabi dito ni Pablo, na ayon sa bagay na nasusulat, sumampalataya ako, kahit ako ay nagsasalita kami rin ay sumasampalataya, kaya't kami ay nagsasalita. Na aming nalalaman ang bumuhay sa Panginoong Jesucristo, ang siya rin bubuhay sa amin kasama si Jesus at tataglayin kaming kasama ninyo sa kanyang harapan. Wow! Ganda na sinabi ni Pablo dito na ang Panginoong Jesucristo ay binuhay. Gayun din tayo ay binuhay. At hindi na tayo mawawalay at mawawaglit sa Panginoong Jesucristo. Kasama tayong ibabangon ng Panginoon. Alam nyo, sa Apocalypse, sa Revelation, ang sabi doon, mapalad ang mga tao unang ipinanganak. First resurrection. Ang tinutukoy doon ay yung mga ipinanganak na muli. Ibinangon sila. Kaya ang mga mananampalataya ay may buhay na walang hanggan sapagkat sila ay ibinangon mula sa kamatayan. At yun ang makikita natin sa ginawa at kalwalatian ng ating Panginoong Jesucristo. Naway patuloy nating matutunan yung sinabi dito sa talatang 6, upang magbigay liwanag sa pagkakilala sa kalwalatian ng Diyos sa mukha ni Jesucristo. Amen. O aming Diyos, patuloy mong pagpalain ito sa aming mga puso at tunay na makita namin ang iyong patuloy na pagpapahayag sa amin. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen.